Amen, praise God at tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na tayo po ay maaari po nating i-take note, isulat upang tayo po'y pagpalain ng ating mahal na Panginoong Hesus. At narito po, binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating beloved word and preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At gayon din sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, lahat po ng mga kapatiran po natin sa iba't ibang panig ng mundo, naabot po ng ating banal na programa. Maligayang panonood at kumusta na po kayo sa inyo pong kinalalagyan. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kindly maminamal, manalangin po muna tayo pang minsan pa tayo po ay pagpalain at samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating pong pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, minsan pa humingi kami ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa lahat po ng aming mga pagsalangsang, dakilang Diyos, igawad mo po yung masaganang pagpapatawad. Idinadalangin po namin, mahal na Panginoon, na pagpalain mo po yung mga banal na salita, alang-alang po sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood at mga nakikinig. Dakilang Diyos, gawin mong makapangyarihan ng mga salita mo na lahat ng mga makikinig at lahat, mahal na Panginoon, ng makapanonood ay magkakaroon ng malaking pananampalataya alang-alang po sa kagalingan ng kalmataglay na karamdaman at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal para maminamal kayo, libuksan po natin mga pambungad na talata dito sa Philippians chapter 4 verse 6 up to 9. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatay 4, talatay 1 hanggang 9. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin staying positive in a negative world. Alam niyo mga minamahal, kung wala talaga tayo sa ating Diyos, kung hindi po tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin alam, mga minamahal, kung ano na ang kahinatnan ng buhay natin. Talagang tayo po ay nasa panahong mapanganib, nasa perilous time. Ang buong mundo, mga minamahal, makikita nyo ay puro kalamidad, malalakas na bagyo, mga ipo-ipo, ang mga buhawi, may mga gera, maminamal sa iba't ibang panig ng mundo. Nandiyan ang Ukraine at ang Russia, hanggang ngayon hindi pa natatapos ang kanilang mga sigalot. At nandiyan po ang Israel, ang mga Palestine, at tensyon, maminamal dito po sa Spratlys Island, ang China, ang Japan, ang Korea, ang South Korea, North Korea. Napakaraming mga nagbabantang panganib. Iba pa dyan, maminamal, yung mga global warming. Nandyan po, maminamal ang hindi na maayos, mga minamal na klima. At ang nakakatakot pa, anytime magkaroon pa ng malalakas na lindol. Tayo po'y nasa negative world.
Yeah. Kaya nga, kung hindi po tayo mga minamalaasa sa kapangyarihan ng Diyos, saan po tayo pupulutin? Ano na ang kahinatnan ng ating buhay? Pero tayo mga mananampalataya, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal, kung paano po tayo magiging positive. Amen. Paano tayo magiging positive dito po sa negatibong mundo natin na talagang wala talaga tayong kahinatnan na mabuti. Wala nang magandang patutunguhan ng mundo natin, maminamahal. Ito po ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Ito po, maminamahal, ay nalalapit na na paggunaw. Kaya kailangan meron po tayong inaasahan na pag-asa at mananatili po ang ating positibong pananaw kung tayo po mga minamahal ay sasandig sa kanyang mga banal na salita. Amen. Kaya dito po, maminamahal, how can we stay positive in this negative world? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, we must respond to God's care by prayer. Sabi ng nabasa po natin sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi, be careful for nothing. Huwag kayong mga malisa sa mga anumang bagay, sa mga nangyayari sa paligid natin o anumang bagay na yan. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang sabi nito bang minamahal na sa pamagitan ng panalangin na may daing at may pagpapasalamat, ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Sapagat sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, huwag magulimayanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming mga mansyon. In my Father's house are many mansions. At ang sabi, ako'y pupunta roon upang ipaganda kayo ng tahanan, at kung ito'y naihanda na, ay muli akong magbabalik upang kung saan ako naroroon, kayong lahat ay doroon, sabi ng ating mahal na Panginoon. Yes. Kaya nga ang dapat gawin natin, mga minamahal, sabi, we must respond to God's care by prayer. Sabi ng nabasa natin kanina sa pambungad na talata na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Sabi rito, kung mababasa nyo ang Lucas Kapitulo 18, talatang 1, huwag tayong manlupaypay. Kasi pagkatan sa libutan ngayon, kung mababasa nyo sa Lucas 21, talatang 26, ang sanlibutan, ang mga taong wala kay Kristo, sabi, manlulupaypay sila dahil sa takot. Dahil sa mga pangyayari na magaganap sa mundo. Sila'y manghihina, sila'y manlulupaypay. Pero tayo, sabi ng Biblia, huwag kayong manlupaypay, kundi maminamahal kayo ay laging manalangin. Yes. Sabi rito, basahin natin ng Lucas 18, talatang 1 at Lucas 21, talatang 26. Dito po sa Lucas, Kabanatay 18, talatang 1. Sabi dito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalaging lagi at huwag mangang lupaypay. Dito sa Lucas, Kabanatay 21, talatay 26. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangata lang mga kapangyarihan sa mga langit. Amen. Amen. Mga minamahal, mga tao po ay nanlulupaypay dahil sa takot. Sa mga nakakaintindi ng mga nagaganap sa mundo natin, yung mga walang puknat na digmaan, walang puknat na kaguluhan, nandiyan pa ang mga kagutuman, bagyo, mga kalamidad, mga malalakas na bagyo, malalakas na pagbuhos ng ulan, pagbaha. Sa iba't ibang panig ng mundo, nandiyan pa ang mga tinatawag na wildfire. Bakit? Abnormal na po ang mundo natin. Sabi rito, magsisipaglupaypay ang mga tao dahil sa takot, dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Pero tayo, sabi ng Biblia, huwag kayong manlupaypay, kundi kayo ay magsipanalangin palagi. Amen. Ang gawin natin, manalangin, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro Kapitulo 5, talatang 7, inyong ilagak ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nababalisa, manalangin tayo. Kapag tayo po'y masaya, mga minamahal, magpuri tayo. Kapag tayo po'y may problema, mag-ayuno tayo. Yan lang naman ang mga gagawin natin. At kapag tayo'y natatakot, tayo po, maminamahal, ay nagkakaroon ng tinatawag na pangamba sa mga nagaganap sa paligid natin. Ang gagawin natin, humayo tayo. Amen. Humayo tayo.
Ipatotoo natin, mga minamahal, ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon at lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, ito po, mga minamahal, ay nakasulat sa Biblia. Gamitin po natin yung ganitong pagkakataon sa pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ito po ang gagawin po natin, sabi rito sa Psalms 112 verse 7, hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot sa lahat ng mga balita, masasamang balita. Basahin po natin ang Psalms 112 verse 7. Dito sa aklat ng mga awit, 112, talatay 7. Siya ay hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Kapag ganun ang ginagawa natin, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Tayo po, mga minamahal, ay magpuri. Tayo po ay humayo, tayo po ay mag-ayuno, sabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo matatakot sa mga masasamang balita. Amen. Ang ating puso ay matalatag na tumitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi alam naman natin na nakasulat sa Biblia yan. At alam naman natin, mga minamahal, na talagang mangyayari yan ayon sa nasusulat, sapagkat sinabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo hindi taga-sanlibutan. Hindi tayo taga rito, mga minamahal, naglalakbay lang po tayo dito. At ang paglisan natin sa mundong ito, mga minamahal, ito po ay ating dakilang pag-asa, sapagkat, mga minamahal, ang paglisan natin sa mundong ito, sa mga mananampalataya ni Kristo, ay siyang pag-uwi natin sa piling ng mahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng John, chapter 14, verse 1 up to 3. Sabi diyan, mga minamahal, huwag magulimianan yung mga puso. Sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya tayo sa mahal na Panginoon Kristo. Sa bahay ng ating Ama ay maraming mga malalaking tahanan. Mansion. In my Father's house are many mansions. Sabi dito, basahin po natin ng John chapter 14. Idagdag natin ito. John 14, verse 1 up to 3. Dito po sa aklat ng 1, kabanatay 14, talatay 1 hanggang 3. Huwag magulimehanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Amen. Hindi po tayo na magugulimihanan. Sabi, huwag magulimihanan ang inyong mga puso. Huwag tayong mangamba, huwag tayong magulimianan. Mananatili po tayong positibo, mga minamahal. Sinabi na nga, nabasa po natin sa mga pambungad na talata sa talatan 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip, ang mag-iingat sa inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Isa-isip natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip, ang mag-iingat sa ating mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan po, mga minamahal, ang tinatawag na peace of God. Meron tayong tinatawag na peace with God, meron din tayong tinatawag na peace of God. Kapayapaan galing sa Diyos. Tayo po'y payapa sa gitna ng kaguluhan. Yes, amen. At ang gagawin po natin, sabi rito, mga minamahal, bilang tayo po'y mga mananampalataya, isa sa pinaka-importanting dapat po natin gawin, sabi rito, manalangin, mamagitan. Gaya ng sinabi na gaya ng ginawa ni Amang Abraham nung panahon nagugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomora. Namagitan si Amang Abraham, sabi niya, dakilang Diyos. Sabi niya, Panginoon, kung makakakita ka ba ng 50 sa Sodom at Gomora, gugunawin mo ba? Siya po'y nakikiusap, siya po'y namamagitan sa Diyos at sa tao sa Sodom at Gomora, sapagkat ang Sodom at Gomora ay masasamang tao at naroon ang kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang pamilya. Amen. Gusto niyang iligtas ang Sodom at Gomora sapagkat mga minamahal, dahil sa kanyang pamangkin at sa kanyang mga pamilya ng kanyang mga pamangkin, mga minamahal na si Lot. Sabi niya, kung mayroon bang 50 tao matuwid sa Sodom at Gomora, gugunawin mo pa ba? Sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin dahil sila 50. Pero walang 50 matuwid sa Sodom at Gomora. At ang sabi pa ng malapan, kung merong 40, umabot ng 50, umabot pa ng 40, 30, hanggang naging 10 na lang. Sabi,
Sabi ng ni Amang Abraham, Panginoon, kung merong 10 tao na matuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin mo pa ba? Yun ang napakagandang magagawa po natin, mamagitan, manalangin, maminamal. Sabi ng malapanong kay Abraham, dahil sa 10, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora, pero walang nasumpungan kahit 10. Amen. Kaya itinuloy ng Diyos ang paggunaw ng Sodoma at Gomora, maminamahal, gaya ng nakasulat sa banal na kasulatan, at ito po'y totoong nangyari. Amen. At ito po, maminamahal, hanggang ngayon ay nandyan po yung tinatawag, maminamahal, na haliging asin, na ito po yung asawa ni Lot na naging haliging asin, sapagkat, mga minamahal, pinanginayangan niya ang kanyang kayamanan na naiwan sa Sodoma at Gomora. Amen. Kaya dito po, maminamahal, sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4, bilang mga mananampalataya, para tayo po'y maging panatag, upang tayo po'y lagi maging positibo, sabi, ang kailangan natin manaing, manalangin, mamagitan, at sabi, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Ito pong gagawin natin habang tayo po ay nasa negatibong mundo. Basahin po natin ang 1 Timoteo 2:1-4. Dito po sa kalat ng 1 Timoteo, kabanatay 2, ang talatay 1-4. Sabi dito, una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang tinuro ng banal na kasulatan. Paano tayo magiging positibo? Yes. Ang gawin natin, manaing. Tayo po'y manalangin, mamagitan sa lahat ng mga tao. Amen. Sapagkat ito po'y kalugod-lugod sa Diyos na siya may ibig na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yes. Gaya ng ginawa ni Amang Abraham. Kung mababasa nyo sa Genesis chapter 18 verse 24 up to 31. Yan po'y ginawa ni Amang Abraham, maminamahal, para maligtas ang Sodoma at Gomora. Pero, maminamahal, nakalulungkot, hindi po naligtas ang Sodoma at Gomora dahil walang 10 matuwid. Pero tayo, mga minamahal, sabi ng Biblia, gawin po natin na tayo po'y mangaral ng Ebanghelyo para, sabi ng banal na kasulatan, upang, mga minamahal, ang mga tao'y maligtas sapagkat siya ang may ibig ng lahat ng tao'y makaalam ng katotohanan at sila'y maligtas. Amen. Yan po ang gagawin po natin, mga minamahal, sabi, we must respond to God's care by prayer. At ang pangalawang gagawin po natin, sabi, we must reprogram our thinking. Huwag kang mag-isip ng mga negatibo, maminamahal. Amen. Sabi, sa pamagitan, sabi mo, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip ay maunawaan nyo kung ano ang kalubos na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nasa Roma 12:2. Amen. Mag-iba tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, sabi ng Biblia. Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan, sa mga gawain ng sanlibutan. Ang iniisip nila ay para sa mundo. Ang lahat ng kanilang iniisip ay ambisyon nila ay para sa mundo. Ang lahat ng mga ginagawa nila ay para sa sarili nilang hilig ng mundo, hilig ng laman. Yun, maminamahal, ang gusto ng mundo ngayon, gusto ng sanlibutan. Pero tayo, sabi ng Biblia, tayo po ay mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip kung ano ang kalugod-lugod, maminamahal, sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, we must reprogram our thinking. Sabi rito sa, kung babalikan po natin ang Philippians 4:8, sinabi diyan, maminamahal, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there any virtue or be any praise, think of these things. Ang lagi po nating i-mindset natin, ilagay sa isip natin, sa puso natin, ang lagi po nating entertainin sa ating isip, maminamal, lahat ng mga bagay na tama. Amen. Lahat ng mga bagay na totoo, anumang bagay na anumang bagay na mabuting ulat, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na malinis, anumang bagay na may mabuting ulat,
Anumang bagay na mga mabubuti at may kapurihan, isipin natin ang mga bagay na ito. Hindi po yung mga bagay na negatibo. Amen. Yung makasisira ng ating pong mga pananampalataya, yung pong ikalulugmok ng ating pananampalataya, yung ginagawa ng iba maminamahal para ikalugmok ng ating pananampalataya, wag yan ang isipin natin. Yes. Maging positibo pa rin tayo. Lahat ng mga iniisip natin laging positibo. Kahit minsan may mga nangyayaring bagay na negatibo sa buhay natin, isipin pa rin natin maminamal ay puro positibo. Sabi rito, balikan natin ng Philippians chapter 4 verse 8, balikan natin sandali. Dito sa aklat ng Pilipos, kabanatay 4, talatay 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Amen. Isipin nyo ang mga bagay na ito. Lahat ng mga bagay na mabuti, lahat ng bagay maminamal na tama, anumang bagay na tapat, honest, sabi, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, anumang bagay maminamal na kapuri-puri. Ito laging nakaisip natin, nasa mindset natin. Kasi bago mo gawin ang isang bagay maminamal, papasok muna sa isip mo yan. Kaya bago ka gumawa ng masama, isipin mo muna maminamahal. Bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna kung anong magiging resulta, anong magiging kahinatnan pagkatapos mong gawin ang isang bagay. Kasi mga minamahal, bago gawin ng isang tao ang isang bagay, ito muna ay nagsisimula sa kanyang isip. Amen. Papasok muna sa isip niya yan, maminamahal. Kaya nga, bago gawin ng isang tao ang isang kasalanan, papasok muna sa isip niya yan. Sabi rito, maminamal, if you truly want to change your life, you must first be willing to change your mind. Amen. Dahil nasa Biblia, maminamal, sa Proverbs 23 verse 7, where the mind goes, the man goes. Kung ano ang laman ng isip ng tao, doon siya tutungo. Yes. Kaya nga para hindi tayo mga minamahal mahulog sa ating pong masamang hangarin sa ating kapwa, isipin po muna natin ng makalibong beses anong magiging resulta. Yeah. Sabi ng Biblia, maminamal na kayo, sabi rito, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. Baguhin mo ang pag-iisip mo, magkaroon ka ng mabuting pananaw. Huwag laging ang iniisip mo makapandaya tayo ng tao, makaperwisyo tayo ng tao. Yung makaisip tayo ng hindi ka ibig-ibig. Sabi dito, anumang bagay na mabuti, anumang bagay na tapat, anumang bagay na mabuti, sabi, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na malinis, anumang bagay na may kagalingan, anumang bagay na may kapurihan, isipin mo yung bagay na ito. Amen. Kasi habang iniisip mo yan po ang gagawin mo. Bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi, yung tinakailangan, nagkaroon tayo ng tinatawag na reprogram our thinking. I-reprogram natin ang isip natin. Huwag tayo lagi mag-iisip ng makakaperwisyo tayo ng ating kapwa. Amen. Kasi mga minamahal, kapag ito'y nagawa na natin, hindi na natin mababawi yan. Hindi na, mawawala na yung tiwala sa iyo ng isang tao kapag nakagawa ka ng mga bagay na hindi na kalugod-lugod, maminamahal. Kaya pag-isipan mong mabuti. Sabi ng Biblia, kailangan reprogram. You must reprogram our thinking. Be optimistic. Amen. Maging optimistic tayo, maminamahal. Lahat ng isipin natin ay pawang mabuti. Sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 2, magagawa natin yan kung ang isip natin ay nakalagak sa mga bagay na nasa itaas. Sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 2. Dito sa Colosas, kabanatay 3, talatay 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Ilagak natin ang mga pag-iisip natin sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Kasi pag nasa ibabaw ng lupang isip natin, worldly ambition, materialism, yung love of the world,
ang iibigin mo ang sanlibutan, sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa sanlibutan ay mapaparam. Amen. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang banal na salita mananatili magpakailanman. That's right. Lahat ng bagay dito sa mundo, maminamal pansamantala. Bet nag-iisip ka ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya tuloy, makagagawa ka ng masama kapag ang isip mo ay laging nasa lupa. Yes. Kaya sabi ng Biblia, we must reprogram our thinking. Be optimistic. Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, mga minamahal, magaganap at magaganap yan. Pero ikaw na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka mababalisa, hindi ka mangangamba sapagkat meron kang Diyos, mga minamahal, na pinaglagakan mo ng iyong tiwala. Amen. Yan po, maminamahal ang kagandahan ng mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nananatili silang positibo sa gitna, maminamahal, na negatibong mundo. At ang pangatlong dapat nating gawin, sabi ng Biblia, recognize the best in others. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ni Kristo. Yan po ang isa sa mga dapat nating i-program sa isip natin. Huwag nating isipin palagi yung sarili nating kapakanan. Laging isipin natin ang kapakanan ng iba, maminamahal. Sabi ng Biblia, isipin natin mas mabuti ang ibang tao sa atin kaysa sa atin. Amen. Sabi, at huwag nating isipin ang kapakanan ng ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad kay Kristo. Yan po ay nasa Philippians chapter 2, verse 3 up to 5. Basahin po natin mga talata. Dito sa aklat po ng Pilipos, Kabanatay 2, talatay 3 hanggang 5. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo Jesus din naman. Yes. Ano ang pag-iisip ng ating mahal na Panginoon Kristo? Sabi ng Biblia, na huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanilang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Ibig sabihin, wag nating isipin ang kapakanan ng ating sarili. Lagi nating isipin, maminamahal, yung kapakanan ng iba. Yes. Kasi kung lagi nga iniisip mo yung kapakanan mo, talagang makapandadaya ka, makatitisod ka sa iba. Amen. Makatitisod ka, makagagawa ka, maminamahal, ng malaking distraction. Na akala mo, maminamal, maliit lang na bagay, pero dahil sa ang iniisip mo ay laging ang kapakanan mo, makapagbibigay sa iyo, maminamahal, ng isang malaking kabiguan. Amen. Mga minamahal, magiging marka mo yan, mamarkahan ka ng tao. Pag ang pinag-iisip mo lagi ay ang iyong sariling kapakanan. Sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip na mahal na Panginoon Kristo, na huwag nating isipin ang kapakanan ng ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Amen. Huwag nating ipapalagay na mas matuwid tayo sa iba, kundi isipin palagi natin na mas matuwid ang iba kaysa sa atin. That's right. Huwag natin isipin, naman sabi, huwag nating gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi, mga pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip at ipalagay ng bawat isa na mas mabuti ang iba kaysa sa kanyang sarili. Yan po, maminamahal, ang importante. Kasi sa panahon ngayon, sabi nga ng Biblia, nasa panahon tayo ng perilous time. Nasa panahon tayo, mga minamahal, na mapanganib. Panahong mapanganib. Wag na tayong makisali. Amen. Mananampalataya tayo, Kristiyano tayo, huwag tayong makisali sa perilous time. Huwag tayong gumaya sa ugali ng mga tao sa masamang panahon. Ang sabi rito, ito po ang mga ugali ng mga tao ngayon, na tayo po ay nasa huling panahon, nasa perilous time. Huwag na tayong sumama sa kanila. Amen. Huwag na tayong makisalamuha sa kanila. Huwag na tayong makiayon at madagdag pa sa ugali nila. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 4, ito po ang ugali ng mga tao ngayon nang hindi naglilingkod sa Diyos. Ngayong nasa perilous time tayo. Basahin po natin ang 2 Timoteo 3, 1 hanggang 4. Ikalawang Timoteo, Kabanatay 3, talatay 1 hanggang 4. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib,
Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Amen. Amen. Ang tinutukoy po dito, mga minamahal, yung mga makamundo, Amen. yung mga makasanlibutan, yung mga hindi mananampalataya. Tayo mga mananampalataya, huwag ka nang dumagdag dyan. Amen. Ha? Huwag na tayong dumagdag dyan. Sabi, mga minamahal, nasa perilous time tayo. Yeah. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ni Kristo. Huwag tayong, mga minamahal, makisama dito sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Na ang kanilang iniisip ay ang sariling kapakanan. Sabi, maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Ha? Mayayabang. Amen. Mapagmalaki, mapagtungayaw. Masuwayin sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin. Nakalulungkot, may mga Kristiyanong ganun ang ugali, palabintangin. Amen. Hindi pa nila nasisigurado, maminamahal, talagang positibo na sa kanila, maminamahal. Yung ganyan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ito yung mga taong pinarurusahan ng Diyos, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, matatapang, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. Amen. Mas mahal nila, mga minamahal, ang gawain makasanlibutan kaysa dumalo sa gawain at paglingkod sa Diyos. Ikakatwiran nila, maminamahal, na hindi naman daw sila nakakalimot sa Diyos. Lagi naman daw nasa isip nila ang Diyos. Pero kung dumalo once in a blue moon, Amen. minsan lang makita sa church, naghahanapan ng kasiraan. Yan yung mga taong nabubuhay sa huling araw, mga nabubuhay sa perilous time. At ang kauli-ulan dapat gawin natin upang tayo maging manatiling positibo, we must reach out the lost and hurting people. Mga minamahal, hanapin natin, sabi ng Biblia, ang mga taong nawawala. Sabi rin sa John chapter 4 verse 35, itanaw nyo ang inyong mga mata sa bukid, ito'y hitik na at handa ng anihin. Ang tinutukoy dito, maminamalay ang sanlibutan. Malapit na magkaroon ng katapusan ng sanlibutan, ang mundo, maminamal, ay hinog na, hitik na, kinakailangan ng gapasin, kinakailangan na maminamahal ng tinatawag na katapusan ng sanlibutan. Ang tinutukoy dito, mga minamahal, na handa ng gapasin, handa ng anihin, ay ang katapusan ng sanlibutan. Yan po'y nasa Mateo 13, talatang 38 hanggang 43. Basahin po natin ang dalawang talata, maminamahal. John 4:35 at dito sa Mateo Kapitulo 13, talatang 38 hanggang 43. Dito sa aklat po ng 1, Kabanatay 4, talatay 35. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ng mga bukid na mapuputi na upang anihin. Dito sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 13, talatay 38 hanggang 43. Talata 38, at ang bukid ay ang sanlibutan at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng arian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga anghel at ang mga ani ay ang mga anghel. 40, kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin. 43, kung magagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Amen. Amen. Ang tinutukoy pala dito, mga minamahal, na bukid na hinog na. Ito po ang ayang sanlibutan. Amen.
At ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang pag-aani, ito'y ang katapusan ng sanlibutan. Kaya nga kung namamalas po natin, maminamahal, ang pagbabalik na ng mahal ng Panginoon at ang katapusan ng sanlibutan, sabi ng Biblia, upang tayo po'y maging positibo sa mundo na nasa gitna ng negatibo, sabi ng Biblia, mga minamahal, we must reach out the lost and hurting people. Let us look on the field rather than the pole. Mga minamahal, ang tignan natin, mga minamahal, ay yung pong field, yung bukid, maminamahal, na malapit na ang katapusan ng sanlibutan, malapit na ang pag-aani. Amen. Huwag tayong tumingin sa mga nangyayaring negatibo, ang mga nangyayaring kasamaan sa paligid, gawin natin, tumingin tayo sa mga anihin. Sabi ng Biblia, maminamahal, ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sabi dito sa uling talata, maminamahal, Mateo 24, talatang 14, sabi, at maipapalaganap ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, at kung magkagayo ay darating ang wakas. Kinakailangan maipalaganap natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, bago magkaroon ng tinatawag na end of the world. Sabi dito, basahin natin uling talata, Mateo 24, 14. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanatay 24, talatay 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, kung gusto mong maging positibo sa gitna ng mundong negatibo, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Kapag inilagak mo ang pananampalataya mo sa Kanya, wala kang dapat ipangamba. Sabi nga ng awit 4, talatang 8, panatag kang mahiga, panatag kang babangon, sapagkat meron Diyos, mga minamahal, nagbabantay sa iyo, matutulog kang gaya ng sanggol na walang katatakutan sa gitna ng kaguluhan. Kaya mga minamahal, habang napapakinggan